Manny Pacquiao paano nga ba naging 8 dibisyon na kampiyon? Walang ibang mandirigmang nakapagwagi ng mga world title sa mas maraming weight classes kaysa kay Manny Pacquiao sa kasaysayan. Ang dakilang Pilipinong ito ay nagawa ito sa 8 dibisyon, isang kamangha-manghang tagumpay para sa isang mandirigma na nagsimula bilang propesyonal sa timbang na 106 pounds noong 1975, nagwagi ng kanyang unang titulo sa 112 pounds noong 1978, at sa huli ay nagwagi ng 154-pound belt. Bagamat nagtimbang lamang ng 144.6 pounds para sa laban noong 2010. Ang paghangad sa titulo ay nagsimula laban kay Sasakul, na nakatalo kay Yuri Arbachakov, na kilalang-kilala, para sa sinturon na 13 buwan bago ang laban at naghahanda para kanyang ikatlong depensa laban kay Pacquiao, na may talaang 23 panalo, 1 talo noon, ngunit hindi pa gaanong kilala sa Pilipinas. Ito ay isang batang, magalaw na Pacquiao na ang lakas ay sobra para kay Sasakul. Si Pacquiao, na nasa ibaba sa lahat ng 3 scorecards, ay pinabagsak si Sasakul ng ilang minuto sa pamamagitan ng malakas na kaliwang suntok at hindi na nakabawi. Sa halos 80 araw na abiso, nang hindi gaanong kilalang si Pacquiao, siya ay sumabak sa laban kay Ledwaba, na nasa undercard ni De La Hoya Javier Castillejo sa HBO pay-per-view, bilang kapalit sa na-injured na si Enrique Sanchez. Si Pacquiao ay isang kahanga-hangang tao dahil sa kanyang pagsalakay kay Ledwaba, na itinuturing na numero 1 junior featherweight sa panahon na iyon at isang taong mataas ang pagtingin ng lahat. Ngunit dinurog lamang ni Pacquiao ang kalaban, pinaputok ang ilong nito sa unang round at pinabagsak sa ikalawa at ika-6 na round. Si Pacquiao ang umagaw ng eksena sa panahon na iyon. Pumunta si Pacquiao sa isang bagong weight class upang harapin si Barrera, ang linyal na kampiyon at isang elite pound-for-pound na mandirigma na kasalukuyang nasa magandang takbo matapos talunin si Naseem Hameed para makuha ang kampiyonato. Si Pacquiao, na tinitingala ang kalaban, ay humarap kay Barrera ng tulad ng isang bagyo. Pinabagsak siya sa ikatlo at ika-11 round bago itapon ng kampo ni Barrera ang tuwalya, na nag-iwan sa kanya, at sa halos lahat ay nagulat sa labis na pagkadominante ni Pacquiao. Ito ang laban kung saan ipinanganak ang alamat ni Pacquiao. Sa kanilang ikalawang paghaharap, halos hindi nagawa ni Pacquiao na talunin si Marquez sa pamamagitan ng split decision, na marahil ang pinakakontrobersyal na resulta sa kanilang 4 na laban. Tulad ng lahat ng kanilang mga laban, ito ay isang matinding labanan, ngunit swerte si Pacquiao na lumabas na may tagumpay sa kanyang pinakamahinang performance sa isang laban para sa titulo. Napabagsak niya si Marquez sa ikatlong round sa pamamagitan ng kaliwang suntok na malamang naging dahilan sa kanyang pagkapanalo. Ginawa ni Pacquiao ang paglipat patungo sa lightweight upang maangkin ang ika-5 na titulo sa kanyang timbang, at kasabay ng unang pagreretiro ni Floyd Mayweather, itinatag niya ang kanyang sarili bilang hari ng pound-for-pound. Ito ay isang madugong, isang pusong demolisyon kay Diaz, isang taong may malaking puso, ngunit malayo sa husay, bilis, o lakas ni Pacquiao. Sa tagumpay na ito, marami ang nagsimulang maniwala sa kanyang pagpatuloy ni Pacquiao sa pag-angat ng timbang at manatiling epektibo. Matapos ang kanyang pagtalo kay Oscar De La Hoya sa isang hindi tituladong welterweight na laban, bumaba si Pacquiao upang hamunin ang linyal na kampiyon ng junior welterweight na si Hatton, na nanalo ng 2 sunod na laban matapos madiskwalipika sa isang welterweight title fight laban kay Floyd Mayweather.
Si Pacquiao ay nasa kanyang pinakamalakas, nagtala ng pinakamahusay na knockout ng kanyang karera, isang suntok na nag-iwan kay Hatton na walang malay sa gitna ng ring. Ito ay hindi malilimutan sa kasaysayan ng boxing. Sa kanyang unang welterweight fight, tinuluyan ni Pacquiao ang pagkaluma ni Oscar De La Hoya at nagtulak sa kanya na magretiro sa isang malaking pagkagulat. Si Cotto ay ang ikalawang kalaban niya sa welterweight at isang mahusay na mandirigma, mas sariwa kaysa kay De La Hoya. Pinabagsak niya si Cotto sa ikatlo at ika-4 na round, sinugatan niya, sinundan at itinigil sa isang napakalakas na opensa na itinuturing ng lahat bilang pinakamataas na punto ng karera ni Pacquiao. Ito, marahil ang pinakamahusay na performance sa buong karera ni Pacquiao. Sa pagkakamit niya ng ika-8 titulo na nagtala ng kasaysayan, si Pacquiao ay nilamangan ng 17 pounds ng kalaban sa timbang sa gabi ng laban, ngunit nagpamalas pa rin ng isang malulupit na mga suntok kay Margarito sa isang dominante, at dapat sanay itinigil na laban sa mga huling round. Bagaman pinapaluhod ni Pacquiao si Margarito, kabilang ang pagdulot ng isang pinsalang sa mata na nagbago sa kanyang karera, at pagkabasag ng kanyang orbita, ilang malalakas na suntok pa rin ang kanyang tinanggap mula kay Pacquiao. Ito ang laban na itinuturing ng lahat na tumatak sa kahusayan ni Pacquiao, at nilampasan ang kanyang pinakamagandang mga laban sa nakaraan. Ang nakakalungkot lang di man lang sinama si Pacquiao sa isang listahan na inilabas noong to ng ESPN, na nagraranggo ng 50 pinakadakilang boksingero sa lahat ng panahon. Masasabi ko na mahirap din palang maging Aseano. Nilalagay ni Pacquiao ang kanyang pagkakasama sa listahang ayon sa kanyang mga ipinamalas nitong mga nagdaang taon, at kaunti lamang ang hindi bias mga mamamahayag at mga eksperto sa boxing ang magtatalo sa kanyang pagkakasama sa isang bagong listahan kapag ito ay lumabas. Walang alinlangan na itatala siya ng kasaysayan na isa sa mga pinakadakilang 50 boksingero. Maraming mga tagahanga at mga eksperto na nagsasabi na maaaring ilagay siya sa top 10, top 5, o kahit na pinakadakilang boksingero ng lahat ng panahon. Sa katunayan, siya ay naglikha na ng kasaysayan noon, at patuloy na lumilikha ng kasaysayan sa boxing, na nag-iwan ng mga sugat at peklat sa mga katawan ng mga kanyang kalaban sa boxing. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe.